Muli po tayong mag-aaral. Pag-aaralan po natin kung bakit natin nasasabi na si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa tunay na Diyos. Ito po ang ating pag-aaralan. Alam niyo po si Manalo at ang kanyang mga ministro, o si Manalo, gumawa po siya ng doktrina. At ito pong doktrinang ito ay itinuro niya sa kanyang mga kaanib, lalo na sa mga ministro. Kaya si Manalo at ang kanyang mga ministro, meron pong ganitong pandoktrina. At ito pong doktrinang ito ay kinakabisado nila. Kasi po meron pong eskwelahan si Manalo, kung tawagin po nila College of Evangelical Ministry. Hindi ka pwedeng maging ministro kung hindi ka mag-aaral, kaya lang may bayad. Pag-aaralan mo to mula prep. Kaya kailangan kabisado mo. Ako patutunayan ko na sina Manalo, kabisado nila pero hindi po nila magagawa. Halimbawa po yung Pandoktrina 19. Ang issue po sa Pandoktrina 19 as voluntary contribution o yung tinatawag na pagbibigay ng mga abuloy. Para maunawan at maintindihan po ninyo, si Manalo sa ngayon, 4 sa araw ng linggo. Kung nasusubaybayan po ninyo ang aking pagtuturo, si Manalo, sa 1 oras na pagsamba, 4 na beses ang turo niya. Sa araw ng linggo. 1 oras na pagsamba, 4 ang turo niya. 4 ang turo na dapat tuparin ng mga kaanib. Kinukuha ng diakono, diakonesa, kung tawagin po nila abuloy. Dati isa lang po ang tanging handugan, ngayon po nagdalawa. O 2 sobre. Ito po yung inilalagay sa kahon. Ang isa, para po sa tanging handugan sa lokal, o sa pangangailangan ng lokal isa. Yung pong 1 sobre, para po sa lingap sa mamayan. 3. Pero po yung kanilang tinatawag na blue book. Sa ngayon po ang tawag blue book. Dati libreto. Para maunawan at maintindihan po ninyo, ito po yung tinatawag nilang hahing pasasalamat na pera. Kaya sa araw ng linggo, 4 na beses ang turo ni Manalo. Pera Huwebes. Sa araw ng Huwebes, 1. Kaya, in total, 5 beses sa isang linggo. Para maunawan at maintindihan po ninyo. Ito pong Huwebes, pwede nang gawing Merkules. Ito naman pong linggo, pwede na pong gawing Sabado. O kaya kung meron po silang rally na paghahandahan, pwede po nilang gawing Biyernes. Basta't sa loob ng isang linggo, 5 beses ang turo ni Manalo. Ngayon, hindi ba nila kabisado ang turo? Sino po ang hindi nakakaalam nito? Alam nila yung turo. Pero ang tanong, magagawa ba nila? Bakit po hindi magagawa ng iglesia ni Manalo? Halimbawa, si Manalo at ang kanyang mga ministro, bakit hindi nila magagawa yung turo nila? Kasi po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, pati asawa, walang karapatan magtrabaho. Kaya yung turo, ipapagawa po, itong 5 turo ng pagbibigay ng abuloy, ipapagawa lang nila sa mga membro. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila gagawin itong ipinakikilala nila na utos ng Diyos.
Kumbaga, ito po ang ipinakikilala nilang utos ng Diyos. Ang gagawa lang nito ay yung mga miyembro. Pero si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila magagawa. O hindi po nila gagawin. Pero utos po ba ng Diyos ang magbigay? Babasahin po natin. Mas maganda po, Biblia po ang ating pasasagutin. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 7. Tingnan po ninyo. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ang banggit po rito, bawat isa. Exempted ba si Manalo at ang kanyang mga ministro? Hindi. Sinabi bawat isa. Pero kapag ka nagturo si Manalo at ang kanyang mga ministro, ini-a-apply nila ito pati sa mga bata. Ini-a-apply nila ito pati sa mga bata. Kasi po sa iglesia ni Manalo, meron pong tinatawag na pagsambang kabataan. Kinukunan din po sila ng abuloy. Mga wala pang karapat o mga wala pang trabaho, kinukunan na sila ng abuloy. Kung tutuparin po ng mga kaanib, halimbawa, isang magulang, babae, lalaki, kung tutuparin po nila, itong utos ni Manalo, 5 na. Sa isang linggo. Pero pa yung babae, di magiging 10 na. Kung ipapakilala ng mga magulang, itong pagbibigay ng abuloy na ito, saan nila kukunin ng mga bata? Di sa magulang din. Malulubas yung mga magulang. Malulubas. Ibig sabihin ng maghihirap. Di po ba utos ng Diyos ang magbigay? Binasa ko na nga kanina, bawat isa magbibigay. Dapat. Titingnan mo yung tagapagturo mo, kikilalanin mo. Bakit kailangan kilalanin ang tagapagturo mo? Ganito po ang ating matutunghayan. Unang 1:4:1, pakinggan po ninyo kung anong nakasulat dito. Ito po yung utos. Unang 1, Kapitulo 4, talatang 1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Ano po ang kailangan subukin? Ibang termino po ng subukin, siyasatin, suriin. Halimbawa, meron silang doktrina. Ito po, doktrina. May dala-dala silang doktrina. Kailangan tatanungin mo yung ministro. Teka muna, pwede ba ako magtanong? Yung doktrina mo, kabisado mo, alam mo, paano mo magagawa kung wala kang karapatan magtrabaho? Yun po kasi ang hindi pansin ng karamihan. Dapat po, turuan si Manalo ng ganito. Mas maganda po babasahin natin. Kasi po karamihan, yung turo, hindi po nila gagawin. Yung itinuturo nila sa mga membro, yung mga tagapagturo, hindi po nila gagawin. Ganito po ang ating matutunghayan. Aklat po ng Roma. Pasinin po ninyo sa New Filipino Version, Kapitulo 2, talatang 21. Pasinin po ninyo kung ano ang Kapitulo 2, talatang 21. Ikaw na nagtuturo sa iba, bakit hindi mo turuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral na bawal magnakaw, bakit ka nagdanakaw? Hindi po ba ang pagmiministro sa iglesia ni Manalo 13 years? 13 years. Bago ka makarating ng abroad, tuturuan ka ng ASPOM. 13 years plus ASPOM. Ang tanong, magagawa ba nilang magbigay o sumunod sa tinatawag nilang pandoktrina 19?
yung pong turong itinuturo nila, ipapagawa lang nila sa mga membro. Hindi po susunod yung tagapagturo sa turo niya. Para maintindihan po ninyo. Mas maganda po babasahin natin ang 23:3 ng Mateo. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Pasinin po ninyo aklat po ng Mateo 23:3. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Alam ba nila yung turo? Kabisado ba nila yung turo? Opo. Pero ang tanong, magagawa ba nila? Hindi. Ipapagawa lang nila sa mga miyembro. Yung ministro, si Manalo at ang kanyang mga hindi po nila magawang magbigay ng abulo eh. Kaya ang ginagawa po nila, magpapakunwari na waring ministro ng katwiran. Ganito po ang ating matutunghayan. Mas maganda po babasahin natin. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, talatang 13, 14, 15. Pasinin po ninyo. Ganito po. Kapitulo 11, talatang 13, 14. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na magpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Si Manalo, alam ba niya ang turo? Siya mismong gumawa ng turo Pagkatapos ituturo niya dun sa mga magmi-ministro o sa mga ministro niya ang turong ito. Pero ang tanong, magagawa ba nila? Ilan ang turo ni Manalo? 5. Kaya sabi ko nga sa inyo, magpaturo kayo, tanungin niyo yung ministro. Kahit isa lang dito sa 5. 5 dito sa 5. Sabihin mo kung magagawa niya. Hindi niya magagawa. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Pagka walang karapatan magtrabaho, ito po bilang kolektor ng mga abuloy, dun sa mga kinukolekta niya, dun siya nabubuhay saan siya kukuha ng ibibigay? Hindi dito, sa 5. Sino nagbigay? Yung mga membro. Kaya nga nung meron pong nagtanong sa akin, inuulit ko pong lagi ito. Meron nagtanong na isang miyembro, bakit ka kusang umalis o tumiwalag sa iglesia? Hindi ko siya sinagot sa tanong niya. Ako nagtanong. Ikaw saan ka kukuha ng ibibigay? Sa aking kinikita, sabi niya. Yung ministro saan siya kukuha ng ibibigay? 5 beses pa naman yan. Pati, kaya ang ginagawa ni Manalo, pati bata kinukunan niya ng abuloy. Pati bata na hindi pa nagtatrabaho. Kasi po meron po silang tinatawag na pagsambang kabataan. Kung tutuusin, dapat ang kukunan mo lang yung may trabaho. O yung may kinikita. Kaya nangyayari po kay Manalo, pati bata na hindi pa nagtatrabaho, kinukunan. Kaya maghihirap po yung mag-asawa. Halimbawa, ang mag-asawa, meron pong 5 anak. Lalo na sa atin, paramihan ng anak. Saan po kukuha yung mga anak nila? Lalo na kung 6. Saan po kukuha ng ibibigay? Kasi tuturuan ka, magbigay ang bawat isa. Kaya bago po kayo maniwala doon sa talata, totoo po yung talata ng Biblia. Totoo po ba yung 2 Korinto 9:7? Totoo. Ang problema, yung ministro hindi naniniwala doon sa 2 Korinto 9:7. Bakit
hindi siya naniniwala, hindi po niya magagawa. Kaya nung tinanong ko, yung siyang, saan kukuha ng, ikaw bilang miyembro, saan ka kukuha ng ibibigay? Sa akin po ang kinikita, tama. Yung ministro, walang karapatan magtrabaho, saan siya kukuha ng ibibigay? Hindi makasagot. Kaya ang Iglesia ni Manalo po hindi makakibo sa ganyang bagay. Kahit harapin po natin, hindi po kikibo ang mga ministro ni Manalo. Ang kikibo, yung mga iskan. Kaya si Manalo, pagka pinansin po ninyo sa ngayon, lahat po ng nasa Metro Manila na mga matataas na PNP, puro mga Iglesia ni Manalo. Kaya mahirap mong kalabanin si Manalo sa Pilipinas. Si Manalo po, hindi po kumikilala sa Diyos. Paano makikilala bakit ko po nasasabing si Manalo hindi kumikilala? Hindi po siya makasunod sa utos ng Diyos na kanyang ipinakikilala sa mga miyembro Mas maganda po babasahin natin ang unang 1, mas maganda po basahin natin. Ganito po ang ating mababasa. Pasinin po ninyo kung paano po makikilala yung tunay na kumikilala sa Diyos at hindi kumikilala sa Diyos. Ganito po. Kapitulo 1, unang 1, kapitulo 2, talatang 3-4. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Si Manalo ba sa ginawa niyang turong 5, magagawa ba niya? Hindi. Yung mga ministro niya, magagawa ba nilang magbigay ng abo? Hindi. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Paano sila nabubuhay? Binibigyan sila ng limos o abuloy kung tawagin nila tulong. Sino nagbibigay ng limos o abuloy? Yung mga kaanib. Kaya ginagamitan sila ng mga kolektor. Kaya po hindi po ministro ang tawag ko, kundi mga kolektor lang ng abuloy. Yung pong mga kolektor ng abuloy, nabubuhay po kung tawagin nila tulong. Paano po nila gagawin yung utos ng Diyos na ipinakikilala nilang 5? Hindi magkukunwari sila galing sa tulong. Maraming nadaya rito Maraming nadaya. Kaya, kaya ko pong patunayan na si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa Diyos. Hindi po nila magawang magbigay. Hindi po sila makasunod sa terminong magbigay ang bawat isa. Kaya yung mga miyembro, kukunin nila, kung susunod nila sila sa 5 beses, saan nila kukunin? Sa kanilang kinikita. O sa kanilang yaman. Yung si Manalo at ang kanyang mga ministro, saan nila kukunin yung ibibigay nila para maipakita sa tao? Dito po sa tinatawag na kinolekta nila. Kung tawagin po nila tulong. Kaya nakikiusap po ako pag-aralan po ninyo kung paano sila nakakapandaya. Alam po nila yung turo, pinag-aaralan nila yan. Pero ang tanong, magagawa mo ba? Baka sabihin po nila, isang turo. Paano mo magiging isang turo lang yan? 5 yan Kung mag-asawa kayo, 10 na yan. Kung may anak ka pa, ang anak mo 6, 5, paramihan sa atin. Sino magbibigay ng doon sa 5? Kailangan kukunan din sila ng abuloy. Bakit? Itinidetermino, bawat isa. Kaya bago po kayo maniwala sa mga tagapagturo, yung bang turo mo, magagawa mo ba?
po kayo. Gamit na sila ng gamit. Totoo po ba na magbigay ang bawat isa? Tama. Magagawa mo ba? Hindi. Walang magtatanong ng gano'n. Baka sinasabi nila Ako po kasi sa Iglesia ni Manalo, doon sa turo ni Manalo, at pati kahit na sino sa mga ministro, gawin nga ninyo kahit isa lang dito sa lima. Yung totoo. Hindi nila magagawa. Kasi wala silang karapatan magtrabaho. Kaya umaasa lang sila sa bigay na donasyon. Kung tawagin po nila sa termino, tulong. Kaya ang gagawin po nila, magpapakitang tao sila. Ipapakita nila sa mga miyembro na nagbibigay sila. Pero saan galing? Yan hindi po alam. Yan po ang sikreto ng Iglesia ni Manalo. Alam niyo po, ako matagal ko nang alam yan. Sabi nga, meron nagturo sa akin yan Meron nagturo sa akin yan na isang ministro ni Manalo. Sabi niya, bibigyan niya kami ng tulong. Pinababalik din naman niya. Paano kami mabubuhay ng maayos? Kaya meron pong nagtanong na isang ministro, sa kapwa ministro niya noong 1986, saan mababasa sa Biblia na yung tulong natin, ibabalik natin sa pamagitan ng pagbibigay ng kabuloy? Walang makasagot. Ito maning sa isip ko yun. Bakit? Nandun ako sa pagkakataong yun. Kaya kabisado ko ang iglesia. Dati nakapag-aral po ako sa pagka-ministro ng 1.5 year. Kaya alam ko yan. Ganyan po kung mandaya sila. Sana po, dun sa 5, turuan po yung si Manalo at ang kanyang mga gawin mo na. Baka mga tuwiran lilimang beses lang naman yan Lilimang beses. Alam niyo po, kuminsan ginagamitan pa tayo ng talata ng Biblia. Babasahin po natin. Ito po ang paborito ng Iglesia ni Manalo. Babasahin ko po bago tayo pupunta doon sa ibang talata. Babasahin ko po sa inyo ito pong Ebreo. Kapitulo 13, talatang 16. Datapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-aabuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain ang Diyos ay totoong nalulugod. Kayo po, nalulugod ba ang Diyos kapag susundin mo yung utos sa pamagitan ng pagkukunwari? Kayo po, tinatanong ko kayo. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro, magbibigay man sila ng 5 beses, ipapakita nila sa mga miyembro. Pero saan galing? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, ang gagawin po ng ministro, magkukunwari siya sa pagbibigay ng abuloy. Katanggap-tanggap ba sa harap ng Diyos? Ibig sabihin, hindi po nila magawang magbigay. Paano mo masasabing nakalulugod sa Diyos ang pagbibigay ninyo? Ginadaya kayo. Bakit po nila nagagawang umasa sa pulong? Kasi po, ang Iglesia ni Manalo, itinatago kasi itong talatang ito, o ang mga talatang ito, itinatago nila. Katulad po ng 2 Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9. Pakinggan po ninyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Alam niyo po kung bakit hindi nila binabasa? Kasi wala silang karapatan magtrabaho. Pati asawa ng ministro pinagbabawalan magtrabaho. Ministro, bawal magtrabaho. Pati asawa, bawal magtrabaho. Ano po ngayon ang gagawin? Aasa sila doon sa tinatawag na tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy o mga limos ng mga kaani.
Bakit nagagawa po nila ganyan sa mga miyembro? Hindi po nila itinuturo o binabasa sa mga kaanib itong mga talatang ito na aking babasahin. Ikalawang Tesalonika, Kapitulo 3, talatang 7, 8, 9, hanggang 10. Kung tutuusin si Manalo, hindi dapat pakainin. Pakinggan po ninyo. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Kristo na alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong. Ulitin ko po, meron silang karapatan na humingi ng tulong. Pero hindi po nila inaasahan. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, inaasahan po nila yung tulong. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Pati asawa, walang karapatan magtrabaho. Kapag ka nag-asawa po kayo ng mga ministro ni Manalo, halimbawa, yung mga babae, pagbabawalan po kayong magtrabaho kay Manalo. Ang hindi lang po mapagbawalan ay yung asawa ni Eduardo Manalo. Sa isang araw po ilalantad natin kung ano yung mga negosyo nila. Sa isang araw. Tuloy lang po natin. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan nang kasama pa ninyo kami. Ito ang tagubilin ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro walang karapatan kumain. Kapag alam nyo ang mga talatang ito, hindi sila dapat bigyan ng tulong o limos. Kaya ang ginagawa po ni Manalo, itinatago ang mga talatang ito. Kailangan po natin itong ilantad. Kailangan pong makarating sa mga kaanib para hindi na po sila magbigay ng abuloy. Hindi nila dapat bigyan ng abuloy si Manalo at ang kanyang mga ministro. Muli ko pong babasahin kung bakit. Ito po. Sa 10, nang kasama pa ninyo kami, itong tagubiling ibinigay namin sa inyo, huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ito po, pagka sino man. Bakit po nasasabing, sino po ba ang nagsasalita rito? Mga ministro. Katulad po ni Pablo. Pero bago niya sinabi yun, nagtatrabaho siya. Kumikita siya. Ano trabaho ni Apostol Pablo? Ganito po ang ating matutunghayan, mas maganda po babasahin natin. Dito po sa Gawa, Kapitulo 18, talatang 3, pasinin po ninyo. Mga talatang hindi po binabasa sa iglesia ni Manalo. Pasinin po ninyo. 18:3. At dahil ang hanap buhay niya tulad din ng kanila, tumuloy siya sa kanila. At sila'y magkakasamang nagtrabaho, parehong paggawa ng tolda ang hanap buhay nila. Si Pablo po, kahit saan sa makarating. Si Manalo, paano siya makakarating sa ibang lugar? Nagtatago. Yung mga ministro, nagtatago. Paano po sila nagkakaroon ng tinuturuan? Yung tawag nila pamamahayan. Ginagamitan po nila yung para dalhan sila ng tinuturuan, itinuturo po nila yung ginagawa o yung ginawa ng babaeng Samaritana. Para hindi na po sila lumabas. Kaya ang nangyayari po, nagtutumalaga sila sa kapilya. Ngayon, ito po yung tanong natin. Ito po yung tanong. Yung kung si Manalo at ang kanyang mga ministro, kung ayaw nang lumabas, pumunta sa kapilya, manalangin ng manalangin, bibigyan ba sila ng biyaya ng Diyos? Hindi.
Bakit? Hindi naman naniniwala sa Diyos. Sasabihin mo ba kay Manalo, manalangin ka ng manalangin? Hindi po kakain yan. Kailangan dadalhan mo siya ng makakain. O ng pera. O ng mga abuloy. Ang nangyayari po kasi, ginagamitan kasi nila ng talata ng Biblia. Ito po ang mga membro. Ano po ang ginagamit nilang talata? 2 Korinto 9:6. Pasilin po ninyo kung ano itong pandarayang ginagawa po nila. Para mapansin po ninyo, 2 Korinto 9:6. Pasilin po ninyo. Tandaan ninyo, ito. Ang naghahasik ng kaunti ay mag-ahani ng kaunti. Ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Si Manalo at ang kanyang mga ministro walang hinihahasik. Kahit singkundulin. Ang ginagawa po nila sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy, ay galing po sa tulong. Saan nagmula yung tulong? Mula sa mga abuloy ng mga kaani. Ano ngayon ang gagawin nila? Magkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kailangan ipapakita nila sa mga kaani na nagbibigay sila. Tuturuan po nila. Saan kayo lulugar, mga kapatid? Sa kaunti. Kaunti ang ani. Sa marami. Maraming ani. Pero kung matalino po yung mga kaani, teka muna kapatid, ikaw wala ka namang hinihahasik eh. Manapa, nagkukunwari ka lang sa pagbibigay ng abuloy. Kasi galing sa tulong eh. Wala magsabi niya. Wala magsabi niya. Dapat po barahin si Manalo at ang kanyang mga ministro. Paano po? Walang. Ako harap-harapan, kaya kong barahin ng mga ministro ni Manalo. Si Manalo po at ang kanyang mga ministro, hindi po kumikilala sa Diyos. Alam niyo po ang pinakalayunin pa ni Manalo. Eto. Ganito pong ating matutunghayan, 2 Pedro. Pasinin po ninyo yung pinakalayunin talaga ni Manalo, Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal lang handa ang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Kaya si Manalo po magnanakaw. Kukunin niya yung kayamanan ng mga kaani. Kung palabasa po kayo ng Biblia, ito po, mas masakit ito. 56, aklat po ng Isayas. Pakinggan po ninyo, ganito po ang ating matutunghayan. Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila'y hindi makataol, mapanaginigirin, mapaghiga, maibigin sa pag-idlip. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman walang kabusugan. Ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Kaya po ang mga kaanib ng iglesia ni Manalo kawawa. Ang akala nila, ang bukang bibig nila, iglesia ni Kristo sila, hindi po. Dahil po, ito po ang mga tagapagturo nila, sina Manalo at hindi po kumikilala sa Diyos. Kaya po yung mga miyembro, ginagamitan nila ng Biblia para makuhanan ng yaman. Kaya sino po ang mas mapalad sa inyong reliyon? Yung binibigyan. Meron bang magtuturo, ito po ang binibigyan natin na aeroplano? Wala. Kaya maraming kawawang tao. Kaya ito po yung sinasabi ko na mawala man po ang corruption sa panig ng gobyerno kung ang mga tao dinadala sa reliyon ang kanilang kinikita o yaman. Ang pinayayaman po ng mga tao, yung reliyon. Pagkatapos, bakit nangyayari yun? Kasi po ginagamitan nila ng mga talata ng Biblia. Katulad po nito, babasahin ko po sa inyo. Ganito po ang ating matutunghayan.
Aklat po ng Mateo, ito po yung laging ginagamit eh. Aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Kaya yung mga kakaanib, sumusunod sila sa utos na ito. Ang mga kaanib sumusunod. Pero sino po ang yumayaman sa pagsunod nila sa utos ng Diyos? Pasinin po ninyo. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito yung mga naninirang tanga at kalawang. Sila ay may nakakapasok ng magnanakaw. Dito po kasi, tuturuan mo yung membro. Huwag mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yung tagapagturo mo, nag-iipon ng kayamanan. Yung pong tagapagturo kasi, hindi naniniwala rito. Kaya bukang bibig po ng mga kaanib ng iglesia ni Man, ang yaman na po ang aming reliyon. Ang daming investment. Bakit po nagagawang yumaman ng reliyon? Nagpinaghihirap po yung mga kaanib. Pinaghihirap. Kasi po, lalo po, tinatakot ang mga miyembro. Bakit nila tinatakot ang mga miyembro? Malapit na po ang araw ng paghukom. Ganito po ang ating matutunghayan. Ito po yung ginagamit nila, ikalawang Pedro. Pasinin po ninyo. Kung ano po ang ginagamit nilang talata, para takutin yung mga miyembro. Kapitulo 3, talatang 10. Dapat darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunod. Alam mo kapatid, huwag na kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Alam nyo, masusunog yan. Sabay bigay ng libreto de banko o yung tinatawag na blue. Kapatid, meron po tayong ahing pasasalamat na pera, mag-ipon po kayo. Bukang bibig naman po ng mga kaanib ng iglesia ni Manalo, mayaman ng kanilang sekta. Tama. Di ba nag-rally sila? Ipinakita ni Yorme na nagpapakain siya. Kanino siya nagpapakain? Kasi po, hindi po pwedeng gamitin yung pondo nila. Kaya po, nakikiusap po ako. Wala pong magtuturo sa kanila. Narito na po ang mga ipasusunog natin sa araw ng paghukom, mga kapatid. Arena, eskwelahan, hospital, kung ano-ano po, mga negosyo. Ito po yung mga kapilyan ipasusunog natin. Wala pong magtuturo. Bakit? Kailangan pa nilang mandaya Kailangan pa nila. Kung mawawala yun. Kaya po, ibig sabihin, sa ating pagtuturo, marami na po kasi ngayon na nanonood. Nauunawaan nila kung bakit tayo nagsasalita ng ganito. Si Manalo po magnanakaw. Tatandaan po. Magnanakaw ng kayamanan. Kaya po, mas mapalad po yung binibigyan sa kanila. Kaya hindi naman nila pwedeng ituro. Narito na po yung binibigyan natin ng abuloy. At narito na po yung binibigyan natin ng limos, naka-aeroplano. Nakabahay sa Forbes Park. May helicopter. Wala pong magtuturo. Kaya nakakapandaya. Kaya kaya ko pong patunayan na si Manalo at ang kanyang mga ministro, sila ang mas mapalad yung binibigyan. Sa tunay na iglesia, sa tunay na reliyon, sino po ang mas mapalad? Yung nagbibigay. Bakit? Saan mababasa? Ang babasahin ko po sa inyo mula sa isang Biblia po, salita ng buhay. Pakinggan po ninyo. Kung ang tunay na ministro hindi po umaasa sa tulong, paano siya nabubuhay? Nagtatrabaho po siya. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng Gawa,
Kapitulo 18, ay Kapitulo 20, talatang 33, 34, 35, na hindi po binabasa sa Iglesia ni Manalo. Ganito po ang ating matutunghayan. 18, aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, talatang 33. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Uulitin ko po kasi po itong talatang ito, hindi po binabasa sa Iglesia ni Manalo. Kaya uulitin ko po, pagkatapos ikukumpara ninyo sa mga tagapagturo ninyo. Kung bakit hindi nila binabasa. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako. Si Manalo, ikukumpara natin kay Manalo. Nagtatrabaho ba siya? Hindi. Wala silang karapatan magtrabaho. Pati asawa. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto, matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon Jesus. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Ikukumpara po ninyo. Sino po ang tumatanggap ng mga limos kung tawagin nila yung tulong? Si Manalo, naka-helicopter, naka-aeroplano, nakabahay sa Forbes Park. Tumatanggap lang yan. Magawa ba niyang magbigay ng abuloy? Hindi. Anong ginagawa? Nagkukunwari. Ikukumpara po natin sa mga nagbibigay. Sa tunay na, saan kumukuha yung tunay na ministro na ibinibig? Galing po sa kinikita. Sa pagtatrabaho. Hindi po galing sa tulong. Bakit hindi po binaba? Para mandaya. Kaya marami na daya. Kaya ganyan po tayong tumatayo o tumitindig para magturo ng tama. Kaya kaya ko pong patunayan na si Manalo hindi po kumikilala sa Diyos. Pati na ang kanyang mga ministro. Hindi po kumikilala. Pati na po yung mga nagbibigay ng abuloy. Kasi po follow the leader. Kaya kawawa po yung mga nagbibigay ng abuloy sa kanila. Ang binibigyan nila yung mga walang karapatan magtrabaho. Ang pinayayaman nila yung mga walang karapatang magtrabaho, kung tutuusin, hindi sila dapat pakainin. Basahin niyo po ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 10. Ang ayaw gumawa, hindi dapat pakainin. Ito po ang aking paksang naipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.